Yeye. Bulong ni Dwight habang nakatanaw sa labas. Mayroong isang laundry shop doon na may stand sa labas kung saan nakadisplay ang iba't ibang produkto. Nakaupo ng isang babae katabi ang isang maliit at makulit na bata. Akala pa ni Dwight ay namamalikmata siya, subalit hindi. Nasa labas talagang babaeng matagal niya nang kinalimutan, ang kanyang ex-girlfriend na si Yeye. Manong, biglang wika ni Dwight. Yes po? Stop the car. Dugtong ni Dwight habang patuloy na nakatitig sa labas. Ipahinto na sana ni Dwight ang kotse pero agad siyang natigilan nang makitang lumabas mula sa laundry shop ang isang lalaki at lumapit kay Yeye at sa bata. Oh, iyon na lamang ang nasabi ni Dwight. Mukhang may pamilya na si Yeye dahil sweetheart, animoy masaya pang magkakasamang tatlo. Nakipag-appear pa ang lalaki sa bata at grabe rin kumakadikit kay Yeye. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa loob ng isang marangya at magarang limusin ay nakasandal si Dwight sa malambot na upuan habang pinanonood ang tanawin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Makati ay parang mga higanting nagtataasan, sumasalamin sa kagandahan at kasiglahan ng maingay, ngunit maganda at business-centric ng lungsod. Normal lang ang ganitong routine para kay Dwight. Paano ba naman kasi? Isa siyang CEO ng pinakamalaking food franchising company sa bansa. Isang imperyo na namanan niya mula sa kanyang mga magulang na yumao na dahil sa sakit. Ulila na si Dwight at nag-iisa lamang sa buhay. Kaya nga sa kabila ng kanyang tagumpay at kayamanan, kalimitang laman ng mga business section sa magazines at newspapers ang kanyang buhay pag-ibig. Particular na kung kailan magpapakasal at magpapamilya ang pinakamayamang bachelor sa Pilipinas. Ngunit si Dwight, na halos 30 gulang na, ay walang plano na magpakasal anytime soon. Masyado siyang abala sa trabaho at sa pagpapalaki ng kanilang negosyo. May trauma pa rin siya mula sa kanyang huling relasyon kung saan ipinagpalit siya ng kanyang ex-girlfriend para sa iba. Mula noon ay wala nang naging interes si Dwight sa pag-ibig. Sa wari niya ay wala namang magandang idudulot ito. Naging dahilan nito para mag-focus siya sa trabaho at iwasan ang pagpasok sa bagong relasyon. Sir Dwight, good morning po. Bati ng kanyang sekretary niya si Carla sa kabilang linya ng telepono. Good morning, Carla. Tugon ni Dwight sa may tamlay na boses. Narito po ang schedule niyo for the week. Una, meron po kayong meeting with the board of directors mamayang alas 9 ng umaga. After that, lunch meeting with Mr. Tan of Tan Holdings. Sa hapon naman po, by conference call kayo with the regional managers. Bukas, may meeting kayo with the marketing team to discuss the new campaign. Habang patuloy sa pagsasalaysay si Carla, nakatingin lang si Dwight sa kawalan. Wala siyang interes sa mga ito. Bagamat alam niyang mahalagang bawat isa, napabuntong hininga siya. Aminado sa kanyang sarili na nasasawa na rin siya sa puro trabaho. Subalit, wala naman siyang choice kung tutuusin. Wala siyang magawa dahil hindi pa rin niya kayang magtiwala ulit sa pag-ibig. Sir, excuse me po. Sabat ni Carla sa kanyang pag-iisip. Ipaalala ko lang po na magre-resign ng personal assistant niyo kasi babalik na ito sa probinsya. Kailangan na po natin mag-hire ulit ng bago. Napalunok si Dwight. Isa na namang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Subalit wala na siyang panahon at enerhiya para dito. Ikaw na bahala, Carla. Sagot niya. Wala na akong oras para mag-isip tungkol dyan. Okay, sir. That is noted. Ako na pong mag-aasikaso niyan. Tugon ni Carla. Ibababa na sana ni Dwight ang tawag nang biglang may kumatok sa pinto ng limousine. Sumilip si Tony, ang kanyang driver. Sir, malapit na po tayo sa opisina. Sabi nito. Salamat, Manong. Sagot ni Dwight
bago ibinaba ang tawag kay Carla. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng mga empleyado na tila nagmamadali. Ang bawat isa'y may kanya-kanyang trabaho at responsibilidad. Ngunit si Dwight, ang sentro ng lahat ng ito. Tinanguan lamang niya ang mga ito nang bumati sila ng good morning sa kanya. "Sir Dwight, good morning." Bati ni Jane, ang kanyang personal assistant na malapit nang mag-resign. "Good morning, Jane. Balita ko, aalis ka na." Sabi ni Dwight habang naupo sa kanyang mesa. "Opo, sir. Babalik na po ako sa probinsya para tumulong sa pamilya namin. Alam mo na, lumalaki na rin ang mga anak ko. Kailangan nandun ako para sa kanila." Tugon ni Jane na may halong lungkot sa boses. Malaking tulong din kasi ang Sir Dwight niya para sa kanya. "Well, I'm happy for you. Pero nakakalungkot din. You've been a great assistant." Sabi ni Dwight. "Salamat po, sir. I hope makakahanap po kayo ng kapalit ko na kasing sipag ko." Biro ni Jane. "Mihirapan kami doon." Sagot ni Dwight ng pabiro. Pero may katotohanan. "But I wish you all the best in your endeavors, Jane." Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, naiisip ni Dwight kung gaano kahalaga ang isang mahusay na personal assistant. Minsan, ang mas simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng schedule o pagtulong sa mga personal na bagay ay malaking tulong sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan niyang humanap ng kapalit ni Jane. "Carla, can you come in for a moment?" Tawag ni Dwight sa intercom. "Yes, sir." Mabilis na tugon ni Carla habang pumapasok sa opisina. "Please make sure we start the hiring process for a new personal assistant as soon as possible." Utos ni Dwight. "We need someone efficient and trustworthy." "Opo, sir. Agad ko pong aasikasuhin yan." Sagot ni Carla bago lumabas ng opisina. Pagkabalik ni Carla sa kanyang mesa, agad siyang nag-email sa HR department para umpisa ng proseso ng paghahanap ng bagong personal assistant. Alam niyang malaking tulong ito para kay Dwight na laging abala at walang oras para sa ganitong mga bagay. Samantala, si Dwight naman ay muling bumalik sa kanyang mga meeting at trabaho. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may bahagi pa rin ng kanyang puso na bakante. Isang bahagi na hindi mapunan ng kahit gaano pa kalaking negosyo o kayamanan. Naroon pa rin ang pangarap niyang magkaroon ng isang pamilya. Ngunit, sa ngayon, mas pinili niyang ito ng pansin sa kanyang trabaho at sa paglago ng kanilang kumpanya. Habang papalapit ang hapon, napag-isipan ni Dwight na maglaan ng oras para mag-relax. Tumungo siya sa kanyang private lounge at kumuha ng isang tasa ng kape. Habang umiinom, nagninilay siya sa kanyang buhay, sa mga nagdaang taon, sa mga nawala, at sa mga paparating pang oportunidad. Alam niyang darating din ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang tungkulin bilang CEO. Nang matapos sa trabaho ay tinawag niya ang atensyon ng kanyang driver para umuwi na. Sumakay na siyang muli sa limousine. "Manong, bakit hindi tayo dadal sa lift lane?" Nagtatakang tanong ni Dwight. "Traffic daw po kasi, sir. Ililiko ko sana para shortcut, kung okay lang sa inyo." Tugon ng driver. "Ikaw na bahala, Manong." Simpleng tugon lamang ni Dwight at saka muling sumandal sa kanyang kinaupuan. Ipipikit na sana ni Dwight ang kanyang mga mata nang mahagip nito ang isang tao na hindi inaasahan. "Yeye." Bulong ni Dwight habang nakatanaw sa labas. Merong isang laundry shop doon na may stand sa labas kung saan nakadisplay iba't ibang produkto. Nakaupo ron ng isang babae katabi ang isang maliit at makulit na bata. Akala pa ni Dwight ay namamalikmata siya, subalit hindi. Nasa labas talagang babaeng matagal niya nang kinalimutan. Ang kanyang ex-girlfriend na si Yeye. "Manong," biglang wika ni Dwight. "Yes po." "Stop the car." Dugtong ni Dwight habang patuloy na nakatitig sa labas. Ipahinto na sana ni Dwight ang kotse pero agad siyang natigilan nang makitang lumabas muli sa laundry shop ang isang lalaki at lumapit kay Yeye at sa bata. "Oh,
Iyon na lamang ang nasabi ni Dwight. Mukhang may pamilya na si Yeye. Dahil sweet ito at animoy. Masaya pang magkakasamang tatlo. Nakipag-appear pang lalaking bata at grabe rin kung makadikit kay Yeye. Hinto po tayo, sir? Tanong ng driver kay Dwight. Tumikim si Dwight at napabalik sa ulirat. No. Keep moving. Sagot ni Dwight at saka binaliwala ang nakita. Iwinaksi niya na kung ano-ano mang ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Dahil mukhang mas mainam na iwan na lamang sa nakaraan kung ano man ang namagitan sa kanilang dalawa ni Yeye. Ngayong masaya na ito sa kanyang pamilya. Samantala, sa isang maliit at masayang laundry shop sa kanto, abala si Yeye sa pagtatrabaho habang naglalaro sa tabi ng kanyang anak na si Russell. Isang masiglang 8 taong gulang na bata. Kung hindi siya tumatao sa paglalabaday, pumapwesto naman siya sa stand sa labas kung saan nagtitinda siya ng mga sabong panlaba at fabko na produkto rin ng laundry shop. Sa gitna ng mga damit na nilalaban at pinaplansya at ng mga produktong itinitinda, ay hindi maiwasan ni Yeye na mag-alala sa kinabukasan nila ng kanyang anak. Russell, huwag ka masyadong malikot ha, baka may masagi ka. Paalala ni Yeye sa anak na abala sa paglalaro ng maliit nitong bola na basketball. Opo, Mama. Masiglang tugon ni Russell habang naglalaro ng kanyang laruan. Maya-maya lamang ay lumabas si Percy, ang may-ari ng laundry shop, na may dalang extra na pagkain at bagong laruan para kay Russell. Ito, Russell, may bagong laruan ka ulit. Sabi ni Percy na may ngiti habang iniabot ang laruan. Thank you po, Tito Percy. Masiglang sagot naman ng bata. Ako, Percy, sobra ka na. Baka may miyasa itong si Russell. Biro ni Yeye habang inabot ang pagkain para sa anak. Huwag kang mag-alala, Yeye. Ano ka ba naman? Parang others to. Alam mo namang paborito ko si Russell. Sagot ni Percy habang umupo sa tabi ni Yeye at hinawakan ang kamay nito. Si Percy isang beke at bukod sa pagiging amo, matalik na kaibigan siya ni Yeye. Madalas lumapit si Percy kay Yeye para maglabas ng kanyang mga problema sa love life at si Yeye naman ay laging handang makinig at magbigay ng payo. Ano naman ang problema mo ngayon, Percy? Tanong ni Yeye habang nagsisimulang magtupi ng mga damit. Alam na kasi niyang may pinagdadaanan na naman ng kaibigan base sa katamlayan nito. Kasi nagsimula si Percy, mukhang nag-aalangan pa. Nag-away naman kami ni Arnel. Hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko. Sobrang complicated din ang relasyon namin, friend. Nahuli ko kasi na naka-install pa rin ang dating app sa teleponin niya. Bakit naman niya gagawin iyon kami na? Ay nako, Percy. Baka naman nakalimutan lang i-uninstall. Doon kayo nagkakilala, hindi ba? Malay mo, gusto lang niyang alalahanin ang naging usapan niyo bago naging kayo. At saka isa pa, Diyos ko, alam mo namang mahal na mahal ka ni Arnel. Minsan, kailangan lang talagang mag-usap ng maayos. Payo ni Yeye habang tinatapik ang kamay ng kaibigan. Talaga ba? Tanong pa ni Percy. Tumango si Yeye at saka nagpatuloy. Magpalamig ka muna ng ulo. Sigurado akong naghihintay lang din si Arnel na makapag-usap kayo. Kapag okay ka na at ready ka na, mag-usap kayong dalawa. Kailangan lang talagang idaan sa maayos na usapan iyan. Hindi madadala ng galit at sigawan. Pagpapatuloy pa nito. Salamat, Yeye. Alam pong lagi kang nandyan para sa akin. Sabi ni Percy na may bahagyang ngiti. Oo nga pala. Bago ko pa makalimutan, may balita ako, Yeye. Biglang seryosong sabi ni Percy. Bumalik na ang tawag ng agency sa akin. Sigurado ka na ba talagang aalis ka? Natigilan naman si Yeye. Dumating na rin ang panahon ng kanyang hinihintay. Tumango si Yeye. Oo, Percy. Pare din naman to kay Russell. Lumalaki na siya. At kailangan namin ng mas magandang buhay. Hindi sapat na maging tauhan lang ako sa laundry shop. Mahirap ang buhay ngayon. Mataas ang mga bayarin. Naintindihan ko naman, friend. Pero alam mo namang handa akong tumulong
Hindi mo kailangang umalis, sabi ni Percy na may halong pag-aalala. Pwede naman kitang taasan ng sweldo. Salamat, Percy. Pero alam mo namang, nahiya rin ako. Amo kita at kaibigan. Hindi ko kayang umasa lagi sa'yo. Sagot ni Yeye habang pinipilit ng ngumiti. Kailangan ko rin gawin ito para sa aming mag-ina. Alam mo naman, mahirap maging single mom. Ay, idol na idol kitang single mom. Pero sige, kung desidido ka na talaga, ay ako na munang bahala kay Russell habang wala ka. Pangako naman ni Percy. Nagyakap pa silang dalawa. Kung tutuusin, ay napakalaki na talaga ng utang na loob ni Yeye sa kaibigan. Hindi naman kasi siya tinuring kailanman nito na bilang isang hamak na tauhan lamang. Bagkusay, naging sandigan na rin nilang isa't isa. Kinabukasan, maagang nagtungo si Yeye sa agency para malaman kung kailan siya makakaalis. Handa naman kasi ang lahat ng kanyang papeles. Gusig na lamang ang kanyang hiningi para masigurong maayos na ang lahat pagpunta niya sa Milan. Habang naghihintay, biglang pumasok si Carla, ang sekretary ni Dwight. Nilapitan nitong head ng agency at nagtanong, "Excuse me, nandito raw ang ipapadala nyo? Pwede na ba siyang makausap?" Sambit ni Carla. Tumungo naman ang head at itinuro si Yeye na nakaupo sa isang gilid. "Siya po, madam. Yeye Arnaez. Pwedeng-pwede po siyang maging PA. Pasok na pasok sa job description na hinahanap ninyo." Paliwanag ng head ng agency. Ang lahat ng iyon ay narinig ni Yeye. Bigla namang napatayo si Yeye. Lumapit sa kanya si Carla. "Are you up for the job?" Tanong naman ito. "Na-background check ka naman ng agency. Wala namang criminal records. Okay na okay ka at mukhang mapagkakatiwalaan naman." Nagtaka si Yeye at hindi makapaniwala. "Ako? Bakit ako magtatrabaho bilang personal assistant? Alis ako papuntang Milan." Apila pa ni Yeye. Planado na ang kanyang pagiging OFW dahil ayun naman talagang trabahong kanyang inaasahan. Kung hindi siya makapupuntang Milan, ay isa naman siyang lugar mapapadpad. Ipinaliwanag ng head ng agency na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa employer sa Milan. Marami sa kanilang matetengga sa pag-alis, kaya mainam na ring may trabaho kaagad na naghintay para kay Yeye at hindi masasayang ang kanyang pinaghirapan. Ngumiti si Carla at inilahad ang papel na naglalaman ng kanyang job description at offer. "Mataas ang offer, Yeye. At least kung magtrabaho ka bilang PA, hindi mo na kailangang umalis ng bansa. Stay in ka lang, pero pwede kang umuwi kapag weekend. Kung may pamilya ka o ano, at least makakauwi ka pa rin. Magandang offer, hindi ba?" Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang bayad. Personal assistant lamang pero ganun kalaki ang sweldo. Napaisip si Yeye. Hindi niya na kailangang magpalayo ng sobra kay Russell. "Sige, tatanggapin ko para sa anak ko." Sagot niya matapos ang ilang sandaling pagninilay. Kinabukasan, nagsimula na agad si Yeye sa kanyang bagong trabaho. Ang unang task niya ay magluto ng lunch para sa boss at dalhin ito sa opisina. Mahusay magluto si Yeye, kaya hinanda agad niya ang kanyang specialty na adobo at gumawa pa ng dessert na buko pandan para magpakitang gilas dito. Ngayon din niya makikilala kung sino ang kanyang boss. Hindi naman kasi inilahad-lahat ni Carla ang madetalye ukol dito. Basta alam lamang niya ay negosyante ang boss niya at nakatira sa isang subdivision at doon siya mananatili habang nagtatrabaho. Habang papalapit na sa opisina, namanga si Yeye sa ganda at tayog ng gusali. Hindi niya sukat akalain na ganito ang kanyang dadatnan. Napakayaman pala ng boss niya. Sino bang boss ko? Diyos ko. Napakayaman naman pala. Kaya naman pala ganun ang offer at hindi putyo-putyo. Ay nako, sana naman hindi masamang ugali at hindi mata pobre. Bulong pa ni Yeye sa kanyang sarili habang pumapasok. Sa lobby, ay sinalubong siya ni Carla at pinaalalahanan bago siya pumasok sa opisina. Inilista lamang ni Carla ang kanyang mga kinakailangan niyang gawin bilang PA. Dahil pagkatapos niyang maghatid ng lunch ay babalik muna siya sa mansyon upang asikasuhin ang mga pangangailangan ng amo. Good luck, Yeye. Kaya mo yan.
sabi ni Carla bago iniwan si Yeye sa pintuan ng opisina. Salamat, tugon naman ni Yeye at sandali pang nag-ipon ng lakas ng loob bago tuluyang pumasok sa loob. Pagbukas ng pinto, gulat na gulat si Yeye at halos mabitawan pa ang kanyang hawak na baunan nang makita kung sino ang kanyang amo at kinilala bilang pinakamayamang bachelor sa Pilipinas. Walang iba kundi si Dwight, ang kanyang ex-boyfriend. Gayon din naman si Dwight na tila hindi makapaniwala sa nakita. Halos mabitawan din ni Dwight ang papeles na kanyang nire-review. Para silang nagulat at nagkatitigan. Ikaw? Sabay nilang sabi at tila kapwa ng lalaki pa ang mga mata. At hindi makapaniwala na makalipas ang napakaraming taon ay nasa harap na nilang muli ang isa't isa. Hindi inaasahan ni Yeye na ang boss na kanyang pinagsisilbihan ay si Dwight, ang tanyag na CEO. At si Dwight naman, hindi inaasahan ang bagong personal assistant niya ay ang babaeng minsan niyang minahal. Sino mag-aakalang nakita lamang niya si Yeye nitong nakaraang araw, tapos ngayon ay magtatrabaho na ito bilang kanyang personal assistant. Napakamapaglaro talaga ng tadhana. Napabalik naman si Yeye sa ulirat. Narito siya bilang personal assistant. Baka nga nakalimutan ni Dwight ang kanilang nakaraan at ibinao na ito sa limot. Trabaho, Yeye. Nandito ka para magtrabaho. Bulong niya sa sarili bago muling humarap kay Dwight. Gumiti si Yeye at sinabing, Good morning, Sir Dwight. Ako po si Yeye, ang bago niyong personal assistant. Magaling niya pang pagpapakilala. Sa loob ng elegante at magarang opisina ni Dwight, ramdam ang tensyon na tila naglalakbay sa hangin. Pinindot niya ang intercom. Isang malamig na boses ang lumabas mula sa kanyang bibig. Carla, pakilabas muna ang bago, please. Natigilan naman si Yeye nang marinig iyon. Hindi pa niya naipapaliwanag ang kanyang sarili. Ay pumasok na sa loob ng opisina si Carla at binuksan ang pinto upang makalabas muna si Yeye. Sumunod na lamang si Yeye dahil wala naman siyang karapatan na magprotesta. Kinatok niya ang pintuan ng conference room kung saan tahimik at walang tao na naroon. Ano bang nangyayari? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Yeye. Baka may kailangan lang si Sir about sa mga investments. Baka bad mood rin. Sige na, muupo ka muna riyan. Tatawagin ko na lamang ang attention mo kapag okay na. Si Yeye ay naguguluhan pa rin at nagtataka kung anong mangyayari. Baka hindi nga siya gusto ni Dwight bilang personal assistant dahil awkward naman talaga kung ex mo ang magiging PA mo. Pero wala siyang magawa kundi sumunod. Ang dami niyang naiisip na baka ayaw talaga ni Dwight sa kanya at paalisin siya. Nang maging okay na si Yeye sa conference room ay bumalik naman si Carla sa opisina ng kanyang boss at saka ito hinarap. Sir Dwight, narito na si Yeye. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Carla. Mukhang may pahabol na utos na naman ang kanyang boss. Napasandal sa kanyang upuan si Dwight at tinignan si Carla ng matalim pero puno ng tanong. Bakit siyang nakuha? Tanong ni Dwight diretso sa kanya. Well, ayon sa agency, magaling daw siya. Sagot ni Carla nang walang pag-aalinlangan. I-forward ko na po sa inyo ang resume at ibang mga papeles niya. Okay naman daw siya, tsaka pinagkakatiwala ng Manpower Agency na iyon. Talagang nagbabackground check po sila sa mga ipinapasok nila roon. Okay. Tumatangong tungon ni Dwight. May alam ka bang detalye tungkol sa kanya? Yung mga personal na bagay? Muling tanong ni Dwight. Nagdadalong isip kung dapat bang malaman ng mga ito. Malinis ang record niya, Mr. Dwight. Wala namang kakaiba. Malawak ang experience niya. Kung saan-saan ay nagtatrabaho siya. Recently, she worked as a laundry personnel sa isang branch ng laundry shop na maraming affiliates at branches sa Metro Manila. Sagot ni Carla. Pero gusto pa ba kayong alamin tungkol sa kanya, sir? I can do a thorough background check again, if you'd like. Pumikit ng sandali si Dwight. Iniisip kung ano pa bang dapat niyang itanong. Sa katunayan kasi, ay nais talaga niyang alamin kung may pamilya na nga ba si Yeye. At kung asawa nito ang lalaking nakita niyang kasama nito nung nakarang araw. Pero napaka-weird naman kung ipapaalam niya iyon sa kanyang sekretarya. Baka kung ano pang isipin nito lalo na't boss siya at bago lamang si Yeye sa trabaho.
Wala na. Taasan na lang ang offer kapag nag-attempt na mag-resign. Badly need ko na ng PA kasi ibang trabaho ng secretary tulad mo sa PA. If she is as good as Jane, then we should get her. Maigpit na bili ni Dwight sa kanyang sekretarya. Tumango si Carla at lumabas ng opisina. Agad siyang sinalubong ni Yeye na hindi nakatiis at lumabas din ng conference room para mag-abang sa labas. Halatang nag-aalala pa rin ito dahil sa biglang pagpapalabas sa kanya ni Dwight mula sa opisina. Miss Carla, kung hindi ako tanggap ni Sir Dwight, uwi na lang ako at babalik sa agency. Ayaw ko naman na magstay kung hindi niya ako gusto rito. Maraming salamat na lang sa napakalaking offer. Pero kung hindi man sa Milan, baka sa kung saan na lang ako mamasukan ayon sa agency. Sabi ni Yeye na puno ng pag-aalangan. Ngumiti si Carla. Ano ka ba? Tanggap ka ni Sir Dwight. Actually, nataasan pa nga ang sweldo mo. Kailangan na ni Sir Dwight ng personal assistant at ikaw ang best fit para sa trabaho. Magpatuloy ka lang sa trabaho mo, Yeye. Ngayon, bumalik ka na sa mansyon at ipaghanda lahat ng pangangailangan ni Sir Dwight. Medyo maarte at suplado siyang boss. Paalala pa ni Carla. Nakahinga naman ng maluwag si Yeye, ngunit dama pa rin niyang kaba. Hindi niya alam kung anong magiging trato ni Dwight sa kanya, pero kailangan niyang magtrabaho. Na hindi nga siya sigurado kung anong tumatakbo sa isipan nito. Pero agad niyang iwinaksi ang lahat ng kanyang mga iniisip na bagay. Agad siyang bumalik sa mansyon at inumpisa ng mga gawain. Trabaho. Okay, Yeye. Para kay Russell. Para sa anak. Para sa anak mo. Bulong ni Yeye bilang pagpapalakas ng loob sa kanyang sarili. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, ay napasandal si Dwight sa kanyang upuan. Tila ba siya'y natutuliro. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari ngayon. Pero isa lang ang sigurado siya. Gusto niyang malaman kung talagang may pamilya na si Yeye. Minsan pa niyang tiningnan ang lumang litrato sa kanyang lamesa. Ito ay larawan nila ni Yeye nung mga bata pa sila. Masaya at puno ng pangarap. Ngayon, heto sila. Magharap muli pero sa ibang konteksto. Ang daming nagbago. Pero ang damdamin niya ay tila nanatili pa rin. Hindi alam ni Dwight kung bakit. Pero totoo nga siguro ang kasabihang first love never dies. Si Yeye ang kauna-unahang babaeng minahal niya. Bagaman hindi gaanong suportado ang mga magulang niya sa kanyang pagsasama. Bata pa lang kasi ulila na si Yeye. Buong buhay niya ay nanirahan siya sa kanyang tita na siyang nagtatrabaho rin bilang mamasang sa club. Kaya alanganin ang pamilya ni Dwight kay Yeye. Hindi rin naman mayaman ang pamilya ni Dwight noon dahil pinili nilang mamuhay ng simple. Kahit pa tagapagmana rin ang yumao niyang ama. Pero nang mamatay ang kanyang lolo, napilitan silang bumalik sa marangyang buhay upang palaguin at alagaan ang negosyo at imperyong iniwan ng kanyang lolo. Kailangang lisanin ni Dwight ang simpleng buhay. Kaya nang magpapaalam sana siya kay Yeye ay laking gulat na lamang niya. Nang sumakay ito sa kotse ng isang mistulang customer sa club, labis na nasaktan ang damdamin ni Dwight dahil dito. Sinabayan din siya ng kanyang mga magulang na ganun talaga marahil ang buhay ni Yeye at baka masaktan lang talaga si Dwight. Iwinaksi na lamang ni Dwight ang kanyang mga iniisip at nararamdaman. Kung totoong may pamilya na nga si Yeye, ay hindi na dapat niyang pairalin pa ang kanyang nararamdaman. Habang naghahanda si Yeye ng mga kailangan ni Dwight, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Masayang mga alaala, pero ngayon, puro ng tanong at pag-aalala ang kanyang isipan. Ano kayang iniisip ni Dwight? Bakit siya pang pinili? Anong kahinatnan ng kanilang muling pagkikita? Sa gabing iyon, tahimik ang mansyon. Si Yeye ay abala sa kanyang mga gawain. Samantalang si Dwight ay nag-iisip pa rin sa loob ng kanyang opisina. Ang daming tanong na bumabalot sa kanyang isipan at tila walang kasagutan sa mga ito. Pero isang bagay lang alam nila pareho. Ang kanilang muling pagkikita ay magdadala ng bagong kabanata sa kanilang mga buhay. At ang kabanatang ito, bagamat puno ng pag-aalinlangan, ay maaring magdulot ng mga bagay na hindi inaasahan. Sa susunod na mga araw, ay nagpatuloy si Yeye sa kanyang mga gawain. Sinigurado niyang maayos ang lahat para kay Dwight, mula sa kanyang schedule hanggang sa mga personal niyang pangangailangan. Bukod pa rito,
ay medyo suplado nga rin si Dwight gaya ng paalala ni Carla sa kanya. Napakarami ng pagkakataon na kating-kating na si Yeye na ipaalala kay Dwight ang kanilang nakaraan. Pero lagi niya itong isinasantabi dahil tingin niya ay wala namang magiging katuturan kung sasabihin niya pa ito. Si Dwight naman, bagamat abala sa trabaho, ay laging may tanong sa kanyang isipan, paano kung talagang siya nang ang PA na kailangan niya? At paano kung ito ang pagkakataon para maayos nila ang kanilang nakaraan? Come on Dwight, think straight. Paalala niya sa kanyang sarili sa tuwing kung ano-anong ideya ang sumasagi sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang naging komportable si Yeye sa kanyang trabaho bilang PA ni Dwight. Nakita niya kung gaano kaseryoso si Dwight sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang nag-overtime si Dwight sa opisina, nagdala ng kape si Yeye para sa kanya. Sir Dwight, mukhang kailangan mo ng break. Eto, kape para sa'yo. Medyo malamig ang turing ni Dwight sa kanya. Understandable naman para kay Yeye, dahil bagaman hindi nila na-bring up sa isa't isang usapan ungkol sa kanilang nakaraan. Mas mainam din na huwag na itong pag-usapan, gayong mukhang wala namang interes sa kanya si Dwight, at tanging isang PA lamang ang tingin sa kanya. Nagulat naman si Dwight sa presensya ni Yeye sa kanyang opisina, pero dahil naroon na si Yeye, ay nagpasalamat na lamang si Dwight at tinanggap ang kape. Thanks, you really didn't have to do this. Alam mo Sir Dwight, kahit gaano pa tayo kabisi, importante pa rin na magpahinga. Hindi mo naman matatapos lahat ng trabaho kung palaging pagod ang katawan at isip mo. Tsaka, trabaho lamang po bilang PA. Simpleng sagot naman ni Yeye. Napaisip doon si Dwight. Napareflect siya ng kaunti sa kanyang mga naging asal nitong nakarang araw. Alam niyang malamig ng pakikitungo niya kay Yeye, gawing napakabait naman itong PA sa kanya. Iniisip lamang kasi ni Dwight na mainam ng gawing defense mechanism niya iyon, dahil baka kung ano pang isipin ni Yeye kapag naging maayos ang pakikitungo niya sa kanya. Kailangan pa rin kasi niyang malaman ng maayos kung talagang single nga si Yeye. Hindi niya nga rin alam kung bakit, pero alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tanong pa ni Yeye. Umiling naman si Dwight at nagpapasalamat na lamang si Yeye sa kanya bago magpaalam. Sige po, sir. Tawag na lang po kayo kapag meron. Nakangiting sagot ni Yeye. Bago pa tumalikod si Yeye ay napansin ni Dwight ang kakaibang kislap sa mga mata ni Yeye. Tila ba mayroong bagong sigla at inspirasyon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. At sa kanyang isipan, alam niyang unti-unti nang bumabalik ang dating damdamin para kay Yeye. Damn Yeye, it's like all the feelings never left. Bulong ni Dwight sa kanyang sarili nang makalabas na si Yeye ng kanyang opisina. At may iwan siya nakatitig sa pinto na parabang nawawala sa sarili dahil sa panahong hindi inaasahan ay babalik muli sa buhay niyang babaeng kanyang minsang minahal. Umarahil, hanggang ngayon ay patuloy na minamahal. Magiging abala si Yeye sa kanyang bagong trabaho bilang personal assistant ni Dwight. Sa bawat araw, iba't ibang hamon at gawain ang kanyang hinaharap. Madalas siyang sumasama kay Dwight sa mga trippings sa construction at development sites ng korporasyon pagmamayari nito, kung saan tinitingnan nila ang proseso ng mga proyekto. Si Yeye ang nag-aasikaso ng lahat ng detalye, mula sa pag-schedule ng mga meetings hanggang sa paghanda ng mga kinakailangang dokumento nito. Mabuti na nga lang din at kahit papaano ay nasabihan na rin siya ni Carla ukol sa mga kailangan niyang gawin. Madalas na rin siyang sumama sa iba pang mga agenda ni Dwight. Sa bawat event na dadaluhan ni Dwight, si Yeye ang laging nasa tabi niya, nag-a-assess sa lahat ng pangailangang meron siya. Isang gabi, habang nasa isang corporate event, napansin ni Dwight na tila hindi komportable si Yeye. Iyon kasing kauna-unahang beses na dumalo siya sa ganong klaseng event. Bagaman simpleng convention lamang iyon, hindi pa rin pamilyar si Yeye sa mga kaganapan. Napansin na iyon ni Dwight, kaya naman agad siyang lumapit kay Yeye at bumulong. Are you okay, Yeye? Ngumiti si Yeye. Medyo nailang din dahil sa sobrang lapit ni Dwight. Hindi naman kasi siya gaanong maririnig ng boss,
dahil bukod sa maliit siya at matinis ang boses, ay maingay rin ang tugtog sa venue. Opo Sir Dwight, medyo naninibago lang ako sa mga ganitong events. Just relax, sabi ni Dwight. No one's gonna hurt you here. If you need anything, just tell me, okay? Prenting wika pa nito bago makipag-usap sa ibang mga tao. Hindi alam ni Dwight pero nagdulot iyon ng kakaibang kilig para kay Yeye. Ngayon lamang kasi lumambot ang tono ni Dwight sa kanya at sobrang lapit pa nito sa kanya kanina. Animoy bumabalik ang mga nararamdaman niya noon dito. 8 taon ang nakalipas at sigurado si Yeye na kahit pa napakahaba na ng panahon ay hindi naman talaga nawala ang pag-ibig niya para kay Dwight. Si Dwight lamang ang una at huling lalaking minahal niya. Pero ngayong magkaiba ng mundong kanilang ginagalawan, ay kailangan niya sigurong tanggapin na isa lamang siyang hamak na PA ng mayamang boss. Hindi ex, hindi kaibigan, kundi empleyado lamang. Pero may mga panahon ding hindi lubusang maipaliwanag ni Yeye ang nararamdaman. Minsan kasi ay nagiging okay talagang pakikitungo ni Dwight sa kanya. Hindi pa rin nila napag-uusapan ng nakaraan, pero ramdam ni Yeye na naalala naman ni Dwight ang lahat. Sa isang pagkakataon naman, habang nasa construction site sila, nahirapan si Yeye sa pag-akyat sa isang mataas na scaffold. Be careful, Yeye. Baka matalapid ka pa, sabi ni Dwight habang inaabot ang kamay nito upang tulungan siyang makababa. Nagdikit ang kanilang mga kamay at sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng kilig na naramdaman nila noon. Salamat, Dwight, sabi ni Yeye habang iniiwas ang tingin. Pilit na itinatago ang kilig na nararamdaman. Gayon din si Dwight na nabigla sa kanyang ginawa. Habang tumatagal, ay mas nagiging malinaw lamang sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Kapwa hindi nga lamang sigurado kung papaano nila aaminin at kukomprontahin ang mga bagay na kailangan na talaga nilang pag-usapan. Kapag weekend, uwian ni Yeye at palaging sabik na makita ang kanyang anak na si Russell. Tuwing Sabado ng umaga, hindi na siya nadadatnan ni Dwight sa mansyon dahil maaga itong umuwi para makasamang anak. Sa bawat pag-uwi ni Yeye, ay marami siyang dalang laruan at bagong mga gamit para kay Russell na tuwang-tuwa naman sa mga natatanggap. Sa kanyang unang sweldo, nakabili si Yeye ng kung ano-ano para kay Russell. Isang beses, dumating siya sa bahay dala ang isang malaking kahon ng mga bagong school supplies at gamit. Mama, ang dami naman nito, sigaw ni Russell habang nagtatakbo pa palapit sa kanyang ina. Ngumiti si Yeye. Para sa iyo lahat yan, anak. Gusto ko lang masaya ka. Iingatan at gagamitin mo ng maayos ang lahat ng iyan, ha? Paalala ni Yeye sabay yakap sa anak at halik sa noon nito. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din po kita, mama, sabi ni Russell habang yakap-yakap ang kanyang mama. Napakalaki naman kasi ng sweldo ni Yeye, kaya sa palagay niya ay hindi niya na kailangan pang tipirin ng anak. Nakabayad naman siya ng lahat ng gastusin at nakapagtabi na rin ng ipon. Kung tutuusin, blessing in disguise pa nga ang pagkakakuha sa kanya bilang PA ng kanyang ex. Tama nga si Carla. Napakaganda ng offer kahit awkward ang sitwasyon. Bukod sa malaki ang sweldo, ay hindi niya kinakailangan mapalayo ng sobra sa nag-iisa niyang anak at mahal sa buhay. Isang araw, habang nag-aayos ng mga produkto sa laundry shop ay tinawag ni Percy ang atensyon ni Yeye. Tumutulong pa rin kasi si Yeye sa laundry shop kahit hindi na siya tauhan doon. Hindi rin kasi uso sa kanyang salitang pahinga at hindi talaga natatali kapag walang trabaho na ginagawa. Napansin ni Percy ang matalik na kaibigan ni Yeye. Ang mga bagong gamit at laruan na kalimitang ibinibigay ni Yeye para kay Russell. Hoy Yeye, ang dami mo namang nadadalang bago. Anong trabaho mo nga ulit? Personal assistant nga. Mayaman ang boss ko. Ayaw ko lang tipirin si Russell kasi hindi ba? Okay naman ang sweldo ko. Ngayon lang kami makakatamasan ng ganyang gastos. Sagot naman ni Yeye. Tumas ang kilay ni Percy. Duda ako. Balisang bilisa ka kaya kapag nauwi ka rito. Ay nako, Yeye, huwag mong sabihin na tumulad ka sa tita Jinky mo. Puna ni Percy bilang pagtukoy sa yumaong tita ni Yeye na dating mamasang sa club.
Hindi, Percy. Hindi ako tumulad kay Tita Jinky. Sagot naman ni Yeye. Ano nga, napaka-OA saka ang laki ng sweldo mo. Nag-aalala lang naman ako bilang kaibigan mo kasi baka mamaya hindi naman ligtas dyan sa trabaho mo. Ay kung ganun lang din naman, bumalik ka na lang dito sa laundry shop. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin, Percy. Dagdag na sagot pa ni Yeye. Ano nga kasi, tapatin mo nga ako, Yeye. Kanino ka ba talaga nagtatrabaho at anong ginagawa mo riyan? Napahinga ng malalim si Yeye. Alam niyang kailangan niya ng magpakatotoo. Matagal-tagal na rin niyang kinikimkim ito. Kaibigan naman niya si Percy. Kaya wala naman siguro masama kung sasabihin niya rito ang bagay na matagal niya nang kinikimkim. Percy, kailangan ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Panimula ni Yeye. Kumunot ang noo ni Percy sa kanyang narinig. Anong totoo? Puno ng pagtataka nitong tanong. Nagtatrabaho ako bilang PA ng CEO ng Royal Goods. Tugon ni Yeye. Doon pa lang ay nanlaki ng mga mata ni Percy. Tanyag na kasi sa korporasyon na iyon at pinakamalaking food franchising company sa bansa. At hindi rin basta-basta ang trabaho ni Yeye dahil nagtatrabaho pa siya para sa CEO mismo ng kumpanya. Nagpatuloy si Yeye sa pagsasalita. Ang boss ko ay si Dwight, pero hindi ko lang siya boss eh. Siya rin ang ex-boyfriend ko. Ha? Tumas ang kilay ni Percy. Napabuntong hininga si Yeye. Iniisip kong dapat bang ituloy ang susunod na sasabihin. At siya rin ang tatay ni Russell. Nagulat si Percy sa narinig. Ano? Boss mong tatay ni Russell? Tumaas ng tono ng boses nito. Shh! Huwag kang maingay please. Pakiusap ni Yeye. Agad namang kumalma si Percy at saka bumulong. Hindi mo agad sinabi sa kanya? At bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ay, Diyos ko, friend. Mahabang kwento, Percy. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Ayokong gulin ang buhay ni Russell. Tsaka isipin mo, napakayaman na ni Dwight ngayon. Paano kung kunin niya na sa akin ang anak ko? Si Russell na lamang natitira sa akin, Percy. Siya lang ang kayamanan ko. Kapag nawala pa si Russell sa akin, paano na lang ako? Hindi naman siguro gagawin ni Dwight iyon. Maintindihan naman siguro niya. Hindi ba? Minsan niyo namang minahal ang isa't isa. Wika ni Percy sa pag-asang gagaan ng loob ng kanyang kaibigan. Sana nga maintindihan niya. Pero ngayon, kailangan ko na sigurong harapin ang lahat. Sabi ni Yeye habang pilit na pinipigilan ng luha. Yeye, kailangan mong sabihin kay Dwight, may karapatan siyang malaman. At si Russell, may karapatan din siyang makilala ang kanyang ama. Sabi ni Percy. Tumango si Yeye. Alam ko, Percy, pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Sana magbigay ng pagkakataon si Dwight na makausap ko siya ng maayos. Habang sinasabi iyon ay isa-isang bumalik sa alaala ni Yeye ang naging pag-iibigan nila ni Dwight noong sila'y bata-bata pa. Si Yeye ay may masalimot na nakaraan na puno ng mga pagsubok at hinanakit. Noon siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Isang trahedyang naganap sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Ang kanyang ina na nagtatrabaho sa isang club. Ang tanging nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Wala siyang kinilalang ama dahil hindi kailanman ito pinakilalan ng kanyang ina. Customer lang din naman kasi sa club ang kanyang tatay at marahil ay wala na rin intensyon ang ina niya na ipakilala ito noon. Lumaki si Yeye na puno ng pangarap at pagmamahal mula sa kanyang ina. Bagaman simple lamang ang kanilang pamumuhay, sapat ng kanilang pagsasama upang mapunan ang anumang kakulangan. Salat man sila sa pera, nag-uumapaw naman sila sa pagmamahal. Subalit, biglang nagbagong lahat ng mangyaring trahedya. Isang gabi, habang pauwi ang kanyang ina mula sa trabaho, isang aksidenteng naganap. Bumangga ang sinasakyang jeep ng kanyang ina sa isang truck at agad itong binawian ng buhay. Nang malaman ni Yeye ang nangyari, para bang gumuho ang kanyang mundo. Kakagraduate lamang niya noon sa high school at papasok na sana sa kolehiyo, pero yun pang nangyari sa kanya.
Sa pagkawala ng kanyang ina, ang Tita Jinky ang kumukup kay Yeye. Si Tita Jinky ay nagtatrabaho rin sa club, ngunit anong hirap ng buhay. Sinunod niya ang huling habilin ng kanyang kapatid na huwag hayaang magtrabaho si Yeye sa club. Si Tita Jinky ang nagsilbing bagong magulang kay Yeye, nag-alaga at nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Wala namang anak si Tita Jinky dahil bukod sa mas bata ito sa kanyang ina, ay maingat talaga ito at nagsisigurong hindi mabubuntis dahil sa hirap ng buhay. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya rin kayang pag-aralin si Yeye sa kolehiyo. Pasensya ka na, Yeye. Hindi ko kaya. May mga utang din akong binabayaran. May mga naiwan ding utang ang nanay mo na kailangan kong punan. Kung gusto mo mag-aral, magtrabaho ka, pero hindi sa club. Iyon ang pasensya ni Tita Jinky kay Yeye. Naunawaan naman iyon ni Yeye. Isa ng bagay ang binubuhay at inaalagaan siya ng kanyang Tita Jinky at hindi hinayaang malihis ang landas. Kaya ayos na rin siguro kung siya na magpaaral sa sarili upang makatulong sa mga gastusin at makapag-ipon. Nagtrabaho si Yeye bilang isang tauhan sa maliit na grocery. Hindi naging madali ang lahat para kay Yeye, ngunit determinado siyang bumangon mula sa trahedya at magpatuloy sa buhay habang bitbit ang yumaong nanay bilang inspirasyon. Doon sa maliit na grocery nagsimula ang lahat at nagbago rin ang buhay ni Yeye. Isang araw, habang nag-aayos ng mga panindas ni Yeye, pumasok si Dwight, isang regular na suki ng kanilang tindahan. Si Dwight ay isang masayahin at palabiro na binata. Madalas siyang nagpapatawa kay Yeye tuwing bibili siya sa grocery. Nagsimula silang magkwentuhan at sa kalaunan ay naging magkaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Si Dwight ang naging sandalan ni Yeye sa mga panahong malungkot siya. Nangungulilat na alala ang kanyang ina. Laging pinapagaan ni Dwight ang loob ni Yeye sa pamamagitan ng pagbibiro dito. At minsan ay paglibre pa ng merienda na siyang binili rin niya mula mismo sa grocery. Si Dwight naman ay humanga rin sa kasipagan at determinasyon ni Yeye. Hindi nagtagal, unti-unti nilang naramdaman ang kakaibang damdamin para sa isa't isa. Teenage love, kung maituturing. At isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, inamin ni Dwight ang kanyang nararamdaman kay Yeye. Inamin din ni Yeye kay Dwight na nahulog na rin siya sa kanya. At sa gitna ng mga bituin at tahimik na gabi, ay naging sila. Masaya ang kanilang samahan at tila ba walang makakadlang sa kanilang pagmamahalan. Kahit pa nagsimula nang pumasok si Dwight sa college, ay sinisiguro niyang nakakadaan pa rin siya kay Yeye sa tuwing siya'y uuwi. Naging ganun ang routine nilang dalawa. Nagtatrabaho si Yeye habang si Dwight naman ay nag-aaral. Gayunpaman, hindi nila alintaan ang pagitan sa kanilang dalawa. Sa halip, ay determinado sila na sabay nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng mga magulang ni Dwight ang tungkol sa trabaho ni Tita Jinky ni Yeye sa club. Natakot sila para sa kanilang anak at gusto nilang ingatan si Dwight. Sa palagay kasi nila ay mapapahamak si Dwight kung mapapalapit ito kay Yeye. Kaya naman pinilit nilang paglayuin ng dalawa. Sinabi nila kay Dwight na hindi bagay si Yeye para sa kanya at kailangan niyang layuan ito. Naging malaking pagsubok ito sa relasyon ni na Dwight at Yeye. Mahal nilang isa't isa. At naniniwala rin si Dwight na hindi naman talaga papasok si Yeye sa club dahil pinagbabawal siyang magpunta roon. Sa kabila ng lahat ng komento ng mga tao, pati na rin ang hindi pagpayag ng mga magulang ni Dwight, ay hindi pa rin basta-basta na sumuko si Dwight. Sinabi niya kay Yeye na handa siyang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan. Nangako si Dwight na mag-aaral siya ng mabuti sa kolehiyo upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan at hindi na nila kailangan pang patunayan ang pagmamahalan nila sa kahit na sino. Nais siyang makasama si Yeye at tuluyang alisin ang anumang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang pinatibay ng mga pagsubok ang kanilang relasyon. Pilit nilang ipinaglaban ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Dwight. Hindi nila alintaan ang mga pagsubok dahil alam nila sa huli, pagmamahalan ang magwawagi. Habang nag-aaral si Dwight sa kolehiyo, patuloy nagtatrabaho si Yeye sa grocery. Naging inspirasyon ni Dwight si Yeye sa kanyang pag-aaral. Sa bawat pagkikita nila, mas lalo silang nagiging determinado
na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap na magkasama. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa bawat pagsubok ay lalo pang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad pa uwi, napag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. "Alam mo, Yeye," sabi ni Dwight habang hawak ang kamay ni Yeye, "pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral at magtagumpay sa buhay. Gusto kong mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Gusto kong makasama ka habang buhay." Ngumiti si Yeye at tumingin kay Dwight. Ganon din naman kasi ang pangarap niya. "Dwight, alam kong maraming pagsubok ang darating, pero hanggat magkasama tayo, kaya nating lagpasan ng lahat. Ikaw ang inspirasyon ko at ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Kaya natin to." Nangako silang dalawa na anumang mangyari, mananatili silang magkasama at ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Alam nila sa bawat hakbang na kanilang gagawin, kasama nilang isa't isa. Pero hindi talaga laging masaya at makulay, dahil kahit anong pilit, meron at mayroong magiging hadlang. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang pamilya ni Dwight, biglang tumunog ang telepono. Ang mama ni Dwight ang nakasagot at mula sa tono ng kanyang boses, alam na rin ng papa niya na may masamang balita. "Ano pong nangyari, ma?" tanong ni Dwight matapos siyang ibaba ang telepono. "Namatay ng lolo mo, anak," sagot ng kanyang ina. Halos hindi mapigilan ng pagluha. "Kailangan nating bumalik sa Maynila upang asikasuhin ang kanyang mga naiwan, lalo ng kumpanya." Mayaman talaga sila, Dwight, pero mas pinili nilang mamuhay ng payak at simple dahil wala naman silang interes sa umaapaw na kayamanan. Pero ngayong namatay na pala ang kanyang lolo, ang kanyang mga magulang ng susunod na tagapagmana ng negosyo, at hindi kalaunan ay si Dwight din. Kinakailangan nilang bumalik ng Maynila upang ipagpatuloy iyon. Niyakap ni Dwight ang kanyang ina. Pilit pinapalakas ang kanyang loob. Subalit sa kanyang puso, isang malalim na kirot ang naramdaman. Paano na si Yeye? Paano na ang kanilang mga pangarap? Agad na nagpunta si Dwight kay Yeye upang ibalitang masamang nangyari. Nakita niya si Yeye na tahimik na nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Tila ba may nararamdamang mangyayari? "Yeye, may kailangan akong sabihin sa iyo." Simula ni Dwight, hirap na ilabas ang mga salita. "Ano yun, Dwight?" tanong ni Yeye. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "Namatay na si Lolo. Kailangan naming bumalik sa Maynila para asikasuhin ang kanyang kumpanya," sagot ni Dwight habang hawak ang kamay ni Yeye. Napaiwas ng tingin si Yeye dahil doon. Alam naman niyang tungkol sa totoong buhay ni Dwight, pero hindi naman niya inaakalang darating sa ganito. "Pero pangako, babalik ako agad. Hinding-hindi kita iiwan ng basta. Aayusin lang namin ang mga dapat ayusin. Babalik ako rito. Promise." Niyakap siya ni Yeye ng mahigpit. Nararamdaman ng sakit at pangulila na dala ng balita. "Dwight, maghintay ako. Alam kong babalik ka," sabi ni Yeye. Pilit na pinapalakas ang loob ni Dwight at pilit din na pinapakalmang sarili. Kinabukasan, habang nag-aayos na ng gamit ang pamilya ni Dwight para sa kanilang pag-alis, nagdesisyon si Dwight na muling puntahan si Yeye upang magpaalam. Ngunit sa kanyang pagdating sa tapat ng club, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Yeye na sumakay sa kotse ng isang lalaki. Hindi niya alam ang sinaksyan ng kotse ni Yeye ay isang customer ni Tita Jinky niya na siyang naging nobyo na rin ito. Sabi na nga ba? Bulong ni Dwight sa sarili habang naglalakad palayo. Sumama na siya sa iba. Tama nga si mama. Sobrang sakit ang naramdaman niya kaya umalis na siya. Hindi na siya nag-abala pang muling magpaalam kay Yeye. Tuluyan na siyang lumisan at kinalimutan si Yeye. Umasang makalimot siya sa kirot ng puso niya. Samantala, sa loob ng kotse, nagmamadali si Yeye na pumunta sa ospital kasama ang customer ng tita niya. Inatake sa puso ang kanyang tita at kailangang isugod agad sa ospital.
Hindi nagtagal. Pumanaw rin si Tita Jinky at tuluyan nang naiwan si Yeye na mag-isa sa buhay. Sa gitna ng pagdadalamhati, tinulungan ng customer na iyon si Yeye upang makaahon at kahit papaano. Mahalaga sa customer ang Tita Jinky kaya't nagpa siya itong suportahan si Yeye. Ngunit hindi nagtagal, nakilala rin ng customer ang ibang dancer sa club at nag-migrate sa Australia. Iniwan muli si Yeye na mag-isa. Habang nag-iisa, natuklasan ni Yeye na siya ay buntis sa kabila ng kanyang kabataan. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pagbubuntis at hindi ipalaglag ang sanggol. Kahit na mag-isa siya, handa niyang harapin ang hamon ng pagiging ina. Naghanap siya ng trabaho upang mabuhay at maitaguyod ang kanyang anak. Isang araw, nakatanggap siya ng balita tungkol sa isang bukas na posisyon sa isang laundry shop. Pumasok siya at doon niya nakilala si Percy at ang pamilya nito na siyang may-ari ng mga laundry shop. Mabait at malalahanin si Percy. Sa bawat araw na lumilipas, naging malapit sila sa isa't isa. Naramdaman ni Yeye na hindi siya nag-iisa. Bagamat mahirap ang kanyang pinagdadaanan, naging inspirasyon at lakas niya si Percy at ang pamilya nito. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Yeye na harapin ang buhay ng may tapang at determinasyon. Hinintay niya pa si Dwight, kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa ito. Pero gaya ng mga taong nawala sa kanyang buhay, tuluyan na ring nawala si Dwight sa kanya. Hindi na bumalik pa si Dwight. Taliwas sa pangako nito bago ito umalis. Ang mga alaala ni Dwight ay nanatiling bahagi ng kanyang puso, ngunit natutunan niyang magpatuloy para sa kanyang anak. Alam niyang may dahilan ang lahat ng nangyari, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sa bawat araw, natutunan ni Yeye na mahalin ang buhay at yakapin ang mga bagong oportunidad. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit gaano man kabigat ang mga pagsubok, ang tunay na pagmamahal at tapat ay laging nawawagi. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay para sa kanyang anak at sa pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan. Sinikap ni Yeye na palakihin si Russell kahit pa mahirap ang buhay. Handa siyang gawin ang lahat para sa nag-iisang anak. Kahit paano man iyon, masiguro lamang na mabigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik na sa normal ang buhay ni Yeye. Abala siya sa trabaho bilang personal assistant ni Dwight. Ngunit sa kabila ng kanilang profesional na relasyon, hindi niya maiwasan na hanapin ang pagkakataon na magkausap sila ng masinsinan. Gusto niyang sabihin kay Dwight ang lahat ng katotohanan, lalo nang tungkol sa kanyang anak. Ayaw naman niyang patuloy na itago ang totoo at manaig ang kasinungalingan. Sa tingin niya ay nararapat lamang na makilala rin ni Russell ang tunay niyang ama. Ngunit tila ba lagi itong abala. Laging may mga bagay na nagiging hadlang sa tuwing susubukan niya ng kausapin si Dwight. Isang umaga, habang nasa opisina, napansin ni Yeye na tahimik si Dwight. "Dwight, may kailangan ka ba? Parang malalim ang iniisip mo." Tanong ni Yeye habang inilalagay ang mga papeles sa mesa ni Dwight. Tumingin si Dwight kay Yeye at tumango lamang. "Wala naman, Yeye. Maraming iniisip lang tungkol sa trabaho. By the way, may meeting tayo sa golf club bukas. Anniversary celebration ng CEO ng isa sa mga partner companies natin. Kailangan kita roon." Natuwa si Yeye sa pagkakataong iyon. Inisip na baka sa wakas ay magkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. "Sige Dwight, maghahanda ako." Sagot niya, sabay ngiti sa kanyang boss. Kinabukasan, dumating ang araw ng pagpunta nila sa golf club. Naghanda si Yeye ng maayos. Sinisiguradong presentable siya at handang harapin ng mga tao sa event. Lalo na at mga mayayamang business owners ang naroon. Mamahalin at exclusive rin naman kasi ang golf club na kanilang pupuntahan. Pagdating nila sa golf club, agad silang binati ng mga staff. Si Dwight ay naging abala sa pakipag-usap sa mga kasama at mga investors, habang si Yeye naman ay tahimik na nakikinig at nagmamasid. Habang naglalakad si Yeye sa paligid ng golf course, nakilala niyang mga kadin na masiyahin at palakaibigan. Napagkwentuhan nilang tungkol sa mga regular customer
at mga kilalang taong pumupunta roon. Isang kading nagtanong, "Ikaw bang girlfriend ni Sir Dwight? Hindi kasi siya nagdadala ng babae rito." Natawa si Yaya at umiling. "Hindi, PA lang ako ni Sir Dwight. Hindi kami magkasintahan." Paliwanag niya. "O talaga ba? In fairness, hindi ka mukhang PA para kang girlfriend." Piling biro pa ng kadi na siyang nagpapula naman sa pisngi ni Yeye. Pero sa kabila ng sagot at tanggi niya, naramdaman niyang paghinayang. Marahil kung hindi lang nagkaroon ng mga hadlang sa kanilang nakaraan. Maaring totoo ang akala ng mga tao. Baka nga asawa pa siya ni Dwight ngayon, kung umayon lamang sa kanilang dalawang tadhana. Habang nagpapatuloy sa event, napansin ni Dwight na abala si Yeye sa pakipag-usap sa mga kadi. Tinawag niyang atensyon ni Yeye. "Yeye, pwedeng pakilista na lang ng mga contact details ng mga investors. Kailangan natin yun para sa follow-up meetings." Agad na sumunod si Yeye. Nagpaalam na siya sa mga kaadi na kanyang kausap at agad nang sinimulan ang kanyang trabaho. Sa kabila ng pagiging abala, hindi niya miwasang pag-isipan ang mga narinig niyang kwento mula sa mga kadi. Nalaman niyang karamihan ng makasama roon ay talagang mga girlfriend at asawa ng mga kilalang tao. Hindi nagsasama ng mga PA ang mga boss doon dahil nga eksklusibo ang golf club at tanging sila lamang ang tumatao. Hindi tuloy maiwasan maisip ni Yeye na parang ang espesyal naman niya kung ganon. Pero agad rin niyang iwinaksi ang ideyang iyon dahil hindi naman siya naroon para mag-relax. Isinama siya ni Dwight doon para sa trabaho niya bilang isang PA. Habang sinusulat niya ang mga contact details, hindi niya napigilang magtanong kay Dwight. "Sir Dwight, napansin ko lang, karamihan ng mga nandito kasama ang kanilang mga pamilya o kasintahan." Kumunot ang noo ni Dwight sa biglang wika na iyon ni Yeye. "And what about it?" Baling na tanong niya rito. Ikaw ho ba? May pamilya ka na?" Tanong ni Yeye sa kanyang amo, dahilan upang magulat ito. "Didn't my assistant tell you not to ask personal questions?" Balik at masungit na tanong naman ni Dwight sa kanya. "That's not part of your work." Nagkibit balikat na lamang si Yeye. "Masyado bang personal yon? Nako, pasensya ka na. Hindi kasi ako sanay na masyadong formal. Ito naman parang others." Biro pa ni Yeye dahilan upang kumunot ang noo ni Dwight. Hindi niya labis maunawaan kung bakit ganun lamang kadali para kay Yeye ang umakto na ayos lamang ang lahat. "Are you okay?" Puno ng pagtatakang tanong ni Dwight. "Ha? Ako? Oo, okay na okay ako. Paano hindi magiging okay eh? Wala naman akong lalaking pinoproblema. Sabi nga ng mga kadi na kausap ko, mas okay na rin iyon." Ang sagot ni Yeye na iyon ay naging dahilan ng pagngisi ni Dwight. "You're single?" Hindi makapaniwalang wika ni Dwight. Tumango-tango namang sumagot si Yeye. "Oo naman, single na single." Sagot pa ni Yeye kaya lalo pang napangisi si Dwight. "Bakit ka bang umingisi?" Nagugulang tanong ni Yeye. Sumeryosang boses si Dwight. "If you are really single, then perhaps we should start over again." Natigilan si Yeye sa biglaang proposisyon na iyon ni Dwight at lumakas ng sobrang tibok ng puso dahil hindi niya inaakalang naalala pa pala ng among pinagsamahan at minsang pag-ibig na namagitan sa kanilang dalawa. "Ha?" Puno ng pagtatakang tanong ni Yeye. Napagtanto naman ni Dwight ang kanyang nasabi. Halos lumakas ang tibok ng puso ni Yeye dahil hindi naman niya sukat akalain na alam naman ni Dwight ang lahat. Nag-aasta lamang ito na hindi sa hindi mawaring dahilan. Napatigil si Dwight sa kanyang ginagawa at tumingin kay Yeye. "Anyway, about the family. Minsan iniisip ko rin yan. Pero sa dami ng responsibilidad na sa kumpanya at mga personal na issue, parang hindi ko pa kayang mag-settle down. At saka, may mga bagay na hindi ko pa kayang kalimutan." Sambit ito sabay titig ng diretso kay Yeye. Naramdaman ni Yeye ang bigat ng sinabi ni Dwight. Alam niyang may kinalaman iyon sa kanilang nakaraan. Pakiramdam niya ay perfect timing na rin iyon para sabihin niyang totoo. Tutal, naungkat naman ang dapat maungkat. Sir Dwight, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Simula ni Yeye.
Pero biglang nagring ang telepono ni Dwight. "Excuse me, Yeye. Kailangan ko itong sagutin," sabi ni Dwight habang tumalikod para kausapin ang nasa kabilang linya. Napabuntong hininga si Yeye. Muli, tila hindi pa rin tamang oras para sabihin ang lahat kay Dwight. Habang pinagmamasdan niyang paligid, napaisip siya sa kanilang nakaraan at kung paano nagbago ang kanilang mga buhay. Gusto niyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan at ipaliwanag ang lahat. Pero tila ba laging may hadlang. Matapos ang event, umuwi si Yeye na may bigat sa kanyang puso. Habang nakahiga sa kama, iniisip niya kung kailan darating ang tamang pagkakataon na masabi ang lahat kay Dwight. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang pag-asa na muling mabuo ang kanilang pamilya. Samantala, si Dwight naman ay nasa maliit na bar sa kanyang bahay. Madaling araw na at siya nag-iisa at nagmumuni-muni habang dinadama ang hagod ng isang bagong whiskey sa kanyang lalamunan. Niisip niya si Yeye at ang kanilang mga alaala sa nakaraan. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit hindi niya kayang kalimutan si Yeye sa kabila ng mga nangyari. Alam niya may mga bagay na hindi pa rin klaro sa kanyang isipan at marahil ay oras na para harapin ang katotohanan. Niisip din niyang sinabi ni Yeye ukol sa pagiging single. Ibig sabihin ba noon ay hindi pamilya ni Yeye ang kasama niya sa laundry shop nung nakita niyang muli? "Dwight, stop this nonsense." Piling-iling na wika ni Dwight sa sarili. Hindi na dapat niyang ini-entertain ang kung ano-anong bagay na wala namang katuturan. Nagpatuloy ang mga araw at naging malapit na muli sina Yeye at Dwight. Naramdaman ni Dwight ang muling pagdating ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Lalo na nang maalala ni Yeye ang kanyang kaarawan. Isang bagay na matagal nang kinalimutan ni Dwight dahil wala nang nakakaalala. Ngunit sa pagkakataong ito, naalala ni Yeye. Naging ambala si Yeye sa pag-ayos ng isang maliit na sorpresa para kay Dwight. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Dwight at naglagay ng ilang dekorasyon upang gawing espesyal ang gabing iyon. Alam niyang malayo pa ang kanilang mararating, ngunit gusto niyang ipakita kay Dwight na mahalaga ito sa kanya. Pag-uwi ni Dwight mula sa opisina, gulat na gulat siya sa kanyang nadatnan. "Surprise!" bati ni Yeye. May ngiti sa kanyang mga labi. Nakita ni Dwight ang mga pagkain at dekorasyon na inihanda ni Yeye. "Oh, what's this, Yeye?" tanong ni Dwight. Halatang hindi makapaniwala. "Birthday mo kasi ngayon, Sir Dwight. Naalala ko lang. Kaya, happy birthday!" sabi ni Yeye. Sinsero ang kanyang tono. Napangiti si Dwight. Hindi niya na maipaliwanag ang nararamdaman. "Salamat, Yeye. Hindi ko akalain na may mag-aalala pa sa akin ng ganito. This is a good surprise." Wika ni Dwight. At sa kauna-unahang pagkakataon ay namalas ni Yeye ang sinserong ngiti mula sa labi nito. At para bang katulad rin ng mga ngiting natatanggap niya mula rito nung sila pa'y mga bata pa. Naging masaya ang gabing iyon. Nagkwentuhan sila. Nagbalik tanaw sa kanilang nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa mga masasayang alaala nung magkasama pa sila. Awkward man nung una, ay nagawa nilang pag-usapan ng mga napagsamaan nila nung sila ay mga teenager pa lamang. Gaya ng mga alaala sa grocery at madalas na pagkain ng ice cream habang naglalakad pa uwi sa kani-kanilang mga bahay. Kahit na may mga hindi pa nasasabi, nararamdaman nilang muli ang nabubuo ang kanilang samahan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Yeye ang tukso na sabihin kay Dwight ang tungkol kay Russell. Ngunit pinili niyang itago muna ito. Masyado nang magaan ang hangin sa pagitan nila at ayaw niyang sirain ang magandang gabing iyon. Natapos ang gabi na may ngiti sila pareho sa kanilang mga labi. Para silang bumalik sa panahon ng kanilang kabataan, puno ng saya at pag-asa. Subalit, nang pagpatak ng madaling araw, ay biglang nagising si Yeye dahil sa isang tawag mula kay Percy. "Yeye, kailangan mo pumunta rito agad. Sinugod namin si Russell sa ospital. Inaapoy siya ng lagnat." Puno ng pangambang wika ni Percy sa kabilang linya. "Ano?" hiyaw ni Yeye. Agad nang madali si Yeye. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan lamang ng anak. Nang papalabas na siya ng bahay, nadatnan niya si Dwight na umiinom ng wine sa may veranda. "Yeye, saan ka pupunta?"
Madaling araw na. It's too late. Are you even fully awake? Tanong ni Dwight. Halatang pag-alala sa kanyang boses. May kailangan akong puntahan, Sir Dwight. Importante ito. Sagot ni Yeye. Halatang nagmamadali at hindi mapakali. Nagtaka namang labis si Dwight dahil sa inasal ni Yeye na kanina lamang ay masigla pero ngayon ay tarantang-taranta na. Pwede bang kumalma ka? Or what? Hindi ba makapaghintay ang pupuntahan mo? Madaling araw na. Wala ng tao sa labas. Tanong ni Dwight. Pilit na pinipigilan ang sarili na magtanong pa ng higit. Hindi sumagot si Yeye. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ng maayos kay Dwight ang sitwasyon. Pasensya na, Sir Dwight. Kailangan ko talagang umalis. Ako nang maghatid sa'yo. Alok ni Dwight, ngunit umiling si Yeye. Hindi na, Sir Dwight. Kaya ko na ito. Sabi ni Yeye, bago nagmamadaling umalis. Hindi yan na nilingon pang boss at kumaripos na ng takbo pa palabas. Yeye, wait! Hiyaw pa ni Dwight, pero tuluyan nang nakalayo si Yeye. Naiwan si Dwight sa veranda, nagtataka at puno ng pag-aalala. Hindi niya maintindihan ang biglang asal ni Yeye. Alam niyang may malalim na dahilan ang pagkilos nito, ngunit hindi niya pa rin ito makuha. Habang tinitingnan ng papalayo si Yeye, naramdaman niyang may isang malaking bahagi ng buhay ni Yeye na hindi niya alam. Bagaman napapalapit na sila sa isa't isa, para bang mayroon na rin siyang bagay na hindi nalalaman ukol dito. Habang papunta si Yeye sa ospital, mabilis na tumakbo ang kanyang isip. Kailangan niyang makita agad si Russell. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang anak. Kung inaapoy nga ito ng lagnat, marahil ay nasa delikadong lagay ito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pag-aalala, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang harapin ang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para rin kay Russell. Kailangan niyang maging matatag at umasa na magiging okay rin ang anak. Pagdating sa ospital, agad niyang tinanong ang nurse kung nasan si Russell. Dinala siya sa isang kwarto kung saan nakita niya si Percy na nag-aalaga kay Russell. Yeye, nandito na siya, sabi ni Percy. Sinisikap na pakalmahin si Yeye. Tumingin si Yeye kay Russell na tila ba natutulog lang sa kama. Pinagbastan niyang anak, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina. Russell, nandito na si Mama. Bulong ni Yeye hawak ang kamay ng kanyang anak. Dengue ang naging sakit ni Russell. Marahil ay nakuha niya ito sa paaralan. Kaya naman kinakailangan mo na i-confine si Russell hanggang sa tuluyan itong gumaling mula sa sakit. Hindi rin naman biro ang sakit nito at kinakailangan siyang mamonitor ng maayos. Huwag kang mag-alala, magiging okay rin si Russell natin. Pagpapakalma ni Percy sa kanyang kaibigan. Habang nagbabantay kay Russell, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-isip. Alam niyang darating ang araw na kailangan na malaman ni Dwight ang tungkol kay Russell. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang siguraduhin na magiging maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Dwight. Alam niyang hindi magtatagal ay kakailanganin na nilang harapin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yeye sa ospital upang alagaan si Russell. Alam niyang hindi madali ang lahat, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. At sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag ang kanyang loob, puno ng pag-asa na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Nagpaabot at nagpaalam si Yeye kay Dwight na kailangan niyang mag-leave ng halos 2 linggo. Hindi siya nagsabi ng rason, kaya naman hindi agad napansin ni Dwight iyon. Pero sa loob ng ilang araw, nagtataka si Dwight dahil matagal-tagal na at hindi pa rin bumabalik si Yeye. Sinimulan niyang mag-alala at isipin na ipapunta kay Carla ang address ni Yeye para malaman ang kalagayan nito. Ngunit bago pa man magawa iyon, bumalik na rin si Yeye sa trabaho. Yeye, mabuti naman at bumalik ka na. Anong nangyari? Bakit ka nawala ng ganun katagal? Tanong ni Dwight habang nakatingin kay Yeye. Ngunit umiiwas si Yeye sa mga tanong at ibinabalik lamang ang usapan sa trabaho. Pasensya na, Sir Dwight. Marami lang kailangang asikasuhin sa personal na buhay. Huwag na natin pag-usapan iyon. Mag-focus na lang tayo sa mga kailangan nating tapusin.
Sagot ni Yeye at inilatag muli ang mga agenda ni Dwight na para bang hindi siya nawala ng medyo matagal na panahon. Nakita ni Dwight na ayaw talagang ibahagi ni Yeye ang kanyang personal na buhay. Niisip niya na baka ayaw lang talagang mag-open up ni Yeye, kaya naman hinayaan na lang niya ito. Ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang pag-alala at pagtataka. Isang araw, habang nag-aayos ng kanyang opisina, napansin ni Dwight ang mga unopened mails sa kanyang mesa. Mga records iyon mula sa insurance company na nagka-cover sa mga empleyado niya at sa mga tauhan ng kanilang mansyon. Sa kung anong hindi maunawaan na dahilan, ay parang may nagtutulak sa kanya na buksan ng mga iyon. Sa pagbukas ng mga envelopes, nakita ni Dwight ang pangalan ni Yeye sa ilang mga dokumento. Ngunit ang pinaka-nagulat siya ay nang makita niya mga records ng Children's Hospital 2 linggo nang nakalipas. Parehong panahon nang nag-leave si Yeye, doon niya nabasa ang pangalan ni Russell Arnaez. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Dwight at nabalot ng pagtataka. Sino si Russell Arnaez? Tanong niya sa sarili habang nagbabasa ng mga records. Kung anak siya ni Yeye, bakit apelyado ni Yeye ang gamit niya? Isang bagay na hindi niya maintindihan at hindi niya kayang palampasin. Matapos ang napakahabang leave ni Yeye at ang pag-iwas nito sa mga sagot, pati na rin ang nakitang envelope at detalye ni Dwight, ay para bang hindi talaga mapakali si Dwight. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari at mga posibilidad. Kaya naman napagpasyahan niyang paimbestigahan ang buwan ni Yeye upang malaman ang buong katotohanan. Hindi na siya matatali. Kung hindi handa si Yeye sasabihin ang mga bagay-bagay sa kanya, ay siya na lamang ang aalam ng mga ito. At sa kanyang pagpapaimbestiga ay nalaman niya, matapos silang maghiwalay noon, namatay ang tita Jinky ni Yeye na naiwan itong mag-isa, buntis pa. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon, nakakuha si Dwight ng mga impormasyon tungkol kay Yeye at kay Russell. Ang manatuklasan niya ay nagpatibay sa kanyang hinala na anak niya si Russell. Ngunit hindi niya matiyak dahil walang kilalang ama si Russell. Doon nagsimulang magdalawang isip si Dwight na pagpasya niyang alamin pang tungkol sa anak ni Yeye. Isang hapon, sinadyang bumalik ni Dwight sa laundry shop kung saan nagtatrabaho si Yeye. Doon niya nakita si Russell kasama si Percy. Tumigil siya at pinagmamasdan ang batang lalaki mula sa malayo. Sobrang bilis ng kanyang tibok ng puso nang makita niyang kamukha niya si Russell. Lahat ng duda at pangambay tila naglaho, napalitan ng masinting panadabik at pagmamahal para sa bata. Lukso ng dugo marahil ang naramdaman ni Dwight. Kahit panatanaw lamang niya si Russell mula sa loob ng kanyang sinasakyang kotse. Pero alam niyang dapat niyang malaman ang katotohanan. Dapat niya nang komprontahin si Yeye at alamin ang totoo ukol sa katauhan ng bata. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Yeye. Sir Dwight, may tumawag na investor. Kailangan niyo raw silang kausapin agad. May shipments daw na paparating sa loob ng 3 araw. Sabi ni Yeye habang inaabot ang telepono. Ngunit pinutol agad siya ni Dwight, puno ng emosyon sa boses nito. Yeye, kailangan nating mag-usap. Seryosong wika ni Dwight, natigilan si Yeye roon at agad na kinabahan. Ako bang ama ni Russell? Diretsong tanong ni Dwight, ang kanyang mga matay puno ng pangungulila. Nabigla si Yeye sa tanong ni Dwight. Hindi niya alam kung papaano magsasalita. Teka, sumeryoso lalo ang titig ni Dwight. Napahinga ng malalim si Yeye. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit nakita niya sa mga mata ni Dwight ang paghanap ng katotohanan. Sir Dwight, hindi ko alam kung ano ko sasabihin ito. Natatakot ako, please. Huwag. Sabi ni Yeye, halos nanginginig. Ako bang ama ni Russell? Muling tanong ni Dwight. Mas malalim ang kanyang boses at lalong tumitig ng mariin kay Yeye. Para bang hindi magiging kumbinsido kung subukin mang magsinungaling pa ni Yeye sa kanya. Napabuntong hininga si Yeye at sa wakas ay napilitan siyang aminin ang totoo. Oo, Dwight. Ikaw ang ama ni Russell. Sagot niya habang lumuluha. Pasensya na. Hindi ko kayang sabihin noon. Natatakot ako. Hindi makapaniwala si Dwight sa narinig.
Niyakap niya si Yaye ng mahigpit. Tila hindi niya na gustong bumitaw pa. Bakit hindi mo sinabi agad? I deserve to know the truth. At hanggang ngayon naman, mahal na mahal kita, Yaye. At ngayon na alam kong anak natin si Russell, mas lalo kitang mamahalin. Bulong pa ni Dwight habang yakap-yakap si Yaye. Dumuluwa si Yaye habang yumayakap kay Dwight. Please, Dwight. Huwag mong kunin si Russell sa akin. Siya lang ang meron ako. Pakiusap ni Yaye. Ang boses ay puno ng takot at pagmamakaawa. Hindi ko kukunin si Russell sa iyo, Yaye. Gusto kong makasama kayong dalawa. Gusto kong buuin ang ating pamilya. Sagot ni Dwight habang pinupunasan ng luha ni Yaye. I'm sorry you had to raise him all alone. But you are not alone now, Yaye. Nandito na ako. Nandito na ako para sa inyo. Matapos ang emotional na pag-uusap ni Dwight at Yaye, napagkasunduan nilang ipakilala ni Yaye si Russell kay Dwight. Gusto ni Dwight na makilala ng lubusan ng kanyang anak. At nais rin ni Yaye na magkaroon si Russell ng buong pamilya. Isang umaga, nagtungo si Dwight at Yaye sa laundry shop. Sa kanilang pagdating, nakita ni Dwight si Russell na masayang naglalaro sa tabi ni Percy. Agad na napansin ni Percy ang dalawa at tinawag sila. Russell, halika rito. May gusto kaming ipakilala sa iyo. Tumakbo si Russell papunta kina Dwight at Yaye. Napalod si Dwight upang maging kapantay ng batang lalaki. Hi Russell, ako si Dwight. Sabi ni Dwight habang nakangiti. Hello po Sir Dwight. Tugon ni Russell na may halong pagkapahiya, ngunit makikita ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Medyo nakakatawa pa kasi nandun din si Percy na agad na sumabat. Dwight, alagaan mo ng mabuti ang mag-ina ko ha. Mababait yan, lalo na si Yaye. Biro ni Percy habang kinikindatan si Yaye. Nagtawanan silang lahat at naramdaman ni Dwight ang ginhawa at saya sa sitwasyon. Oo naman Percy, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Sagot ni Dwight na may halong biro ngunit puno ng katotohanan. Russell anak, siyang papa mo. Pagpapakilala ni Yaye kay Dwight, bagaman labis na nagtataka, ay agad ring tinanggap ni Russell ang katotohanan at agad na gumana ang loob sa lalaking nagpakilala bilang ama nito. Makalipas ang ilang araw, lumipat na sina Yaye at Russell sa mansyon ni Dwight. Agad-agad ay inasikaso ni Dwight ang pag-enroll kay Russell sa isang pribadong paaralan. Naging hands-on na tatay si Dwight. Sinisigurado niyang maayos ang lahat para sa kanilang pamilya. Hatid sundo niya si Russell sa eskwelahan at sa bawat pagkakataon ay nakipaglaro sa kanya sa bakuran ng mansyon. Isa na silang ganap na masayang pamilya. Unti-unti nang bumalik ang mga dating spark sa pagitan ni Yaye at Dwight. Madalas silang magtawanan at magkwentuhan tuwing gabi, habang si Russell naman ay masayang nakikinig sa kanilang mga kwento. Ang mga araw nila ay puno ng saya at pagmamahalan at tila wala nang makakapagpigil sa kanilang kaligayahan. Sa mga unang araw ng paglipat nila, nagkaroon ng adjustment period si Yaye at Russell. Hinisanay si Russell sa marangyang pamumuhay sa mansyon, ngunit tinulungan siya ni Dwight na maging komportable. Isinama ni Dwight sina Yaye at Russell sa isang tour ng bagong mansyon. Ipinakilala sila sa mga tauhan at ipinakita ang iba't ibang silid. I figure that since we are a family now, sa ibang lugar na tayo maninirahan. This is our new place and this is ours, sambit ni Dwight nang makarating ang mag-ina niya sa bagong mansyon. Wow, ang laki pala ng bahay na ito, sabi ni Yaye habang iniikot ang paningin sa paligid. Dwight naman, napakalaki, sobra-sobra ito. Dugtong pa niya. Hindi siya makapaniwala na sunod-sunod ang pagbawi na gagawin ni Dwight para sa kanila. Oo, pero ngayon, mas masaya na dahil nandito na kayo. At dapat lang naman ito. Kulang pa to. To make up for all the years that I wasn't in our son's life. Sagot ni Dwight na may ngiti. Isang gabi, nag-organize si Dwight ng isang family movie night sa kanilang home theater. Pinili ni Russell ang palabas at
Nagsama-sama sila sa isang malaking couch. May kasamang popcorn at mga kumot. Habang pinapanood nilang pelikula, naramdaman ni Dwight ang kasiyahan ng pagkakaroon ng buong pamilya. Nakayakap siya kay Yeye, habang si Russell naman ay nakaupo sa kanyang kandungan. Nakakamiss pa lang ganito, sabi ni Dwight kay Yeye habang pinapanood ang pelikula. Oo, masaya. Nakasama ka namin, tugon ni Yeye habang nakangiti. Naging mabilis at magical ang lahat. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Puro pagmamahalan lamang. Hindi nagtagal, ipinakilala rin ni Dwight sina Yeye at Russell sa malalapit ng business partners. Kinakabahan si Yeye dahil nakapagtataka nga naman kung dati ay PA lamang siya. Tapos ngayon ay ina pala ng anak ni Dwight. Ngunit pinawi ni Dwight ang kanyang takot. Huwag kang mag-alala, Yeye. There are all nice people. Isa pa, sila na rin halos ang pamilya ko, kaya gusto ko rin makilala nila si Russell. Sa kanilang pagdating sa hotel ng mga malalapit na kaibigan ni Dwight, sinalubong sila ng mainit na yakap. Welcome, Yeye. And hello, you must be Russell. Ang laki-laki mo pala, sabi ng isang kaibigan ni Dwight habang niyayakap si Russell. Toshio, si Yeye at Russell, sabi ni Dwight habang ipinakilala sila. Masaya kami na makilala kayo ng lubusan. Mabuti na rin at sa wakas ay may pamilya na si Dwight. Masayang wika ng isang kaibigan ni Dwight habang kinakamayan si Yeye. Nagkaroon sila ng masayang salo-salo kasamang malalapit na kaibigan ni Dwight. Sa gitna ng kainan, maraming tanong ang mga kaibigan ni Dwight tungkol kay Russell at kay Yeye. Naging masaya ang kanilang kwentuhan at naramdaman ni Yeye na tanggap na siya ng mundong kinagagalawan ni Dwight ngayon. Sa pag-uwi nila sa mansyon, kinausap ni Dwight si Yeye. Kita mo? Tanggap na tanggap ka nila. Mahal nila si Russell at gusto nilang maging bahagi ng buhay natin. They are happy for me, as they should. Salamat, Dwight. Hindi ko akalain na magiging ganito kasayang lahat, sabi ni Yeye habang niyayakap si Dwight. Isa pang masayang alaala ng kanilang pamilya ay ang unang Pasko nilang magkakasama. Pinuno nila ng dekorasyon ang buong mansyon at nagtulong-tulong silang maglagay ng mga palamuti sa malaking Christmas tree. Sa sala, si Russell ang naglagay ng star sa tuktok ng puno habang tinutulungan siya ni Dwight. Ang ganda ng Christmas tree natin, Papa, sabi ni Russell habang tinitingala ang puno. Oo, anak, mas maganda dahil kasama natin si Mama, sagot ni Dwight habang hinaaplos ang ulo ni Russell. Sa bisperas ng Pasko, nagkaroon sila ng Noche Buena kasamang mga kasambahay sa mansyon nila Dwight. Naganda si Yeye ng mga espesyal na putahe at nagkaroon sila ng masayang salo-salo. Pagdating ng hating gabi, nagkaroon sila ng gift-giving. Masayang masaya si Russell sa mga natanggap niyang regalo. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagkakaroon ng buong pamilya. Thank you, Mama. Thank you, Papa. I love you, sabi ni Russell habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Love you too, anak, sabay na sagutin na Dwight at Yeye habang niyayakap si Russell. Habang tumatakbo ang mga araw, naging mas malalim ang sama ni Dwight at Yeye. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Alam mo, Yeye, pangarap kong magtayo ng negosyo para kay Russell. Gusto kong magkaroon siya ng magandang kinabukasan, sabi ni Dwight habang naglalakad sila. Maganda iyan, Dwight. Suportado kita riyan. Gusto ko rin magtayo ng maliit na negosyo para matulungan ang mga tulad ko na nangangailangan, sagot ni Yeye. Maganda yan, Yeye. Magtulungan tayo para matupad ang mga pangarap natin, sabi ni Dwight habang hawak ang kamay ni Yeye. Aakalain mo nga namang dumating ulit sila sa puntong hindi na nila kinailangan pang itago ang kanilang pagmamahalan. At sa ikalawang pagkakataon ay napag-usapan nilang muli ang mga pangarap nilang dalawa. Isang araw, niisipan ni Dwight na isama si Yeye at Russell sa isang weekend getaway. Pumunta sila sa isang resort sa Tagaytay kung saan nag-enjoy sila sa swimming pool at iba't ibang activities. Masayang masaya si Russell dahil sa mga bagong karanasan. Papa, ang saya-saya rito. Pwede po ba tayong bumalik dito ulit?
Tanong ni Russell habang masayang naglalaro sa pool. Oo naman anak, gusto ko rin na magkaroon tayo ng maraming masasayang alaala rito. This was my favorite place growing up. Kahit papulit-ulit tayong pumunta rito. Okay lang. Sagot ni Dwight habang nagtatampisaw sa tubig. Habang nasa resort, nagkaroon din ng pagkakataon sina Dwight at Yeye na mag-usap ng masinsinan. Naglakad sila sa tabi ng lawa at napag-usapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Alam mo Dwight, masaya ako sa takbo ng buhay natin ngayon. Gusto kong maging masaya lagi si Russell at sana magpatuloy ang saya natin. Sabi ni Yeye habang naglalakad sila. Oo Yeye, gagawin ko ang lahat para maging masaya ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo. Sagot ni Dwight habang niyayakap si Yeye. Hindi ko talaga inakala na darating tayo sa ganito. Salamat at tinanggap mo kami. Hinawakan ni Dwight ang kamay ni Yeye. Ako ang dapat magpasalamat Yeye. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo ulit ako. Salamat. Sa pagbalik nila sa mansyon, naging mas masaya ang kanilang buhay. Laging may mga aktibidad at bonding moments ang pamilya. Isang araw, nag-organize si Dwight ng isang family game night. Naglaro sila ng iba't ibang board games at nag-enjoy sa bawat laro. Talo ka na Papa! Sigaw ni Russell habang nananalo sa laro. Oo nga anak, magaling ka talaga. Sagot ni Dwight habang tumatawa. Pili at makulit talaga si Russell. Nakikita rin niya ang sarili sa anak habang tumatagal. Naging masaya ang kanilang family game night at naramdaman nilang mas lalong tumibay ang kanilang samahan bilang pamilya. Tuwing weekend, nagkakaroon din sila ng iba't ibang aktibidad tulad ng pagpunta sa park, panunood ng sine, at pagluluto ng mga paboritong pagkain ni Russell. Isang araw, habang nag-grocery ang buong pamilya ni Dwight, Yeye at Russell, isang hindi inaasahang pagkikita ang magaganap. Habang namimili sila ng mga kailangan sa bahay, natanaw ni Yeye ang isang pamilyar na mukha sa kabilang aisle. Si Mr. Cruz, ang naging customer at boyfriend ng kanyang tita Jinky noon. Mr. Cruz? Bulong ni Yeye sa sarili. Hindi makapaniwala na makalipas ang ilang taon ay muling mag-cruise ang kanilang mga landas. Mr. Cruz! Pagtawag pa ni Yeye. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang nagulat si Yeye at Mr. Cruz. Sabay silang naglakad papalapit sa isa't isa at nagyakapan. Mr. Cruz, ikaw nga! Sambit ni Yeye habang hindi maipaliwanag ang saya dahil nakitang muli ang dating nobyo ng tita Jinky na siyang tumulong din sa kanya noon, na para bang mga sandaling iyon ay nasariwa sa kanyang alaala ang tita Jinky. Yeye, kumusta ka na? Ang tagal na rin ah. Bati ni Mr. Cruz, baka sa kanyang mukha ang tuwa. Mabuti naman at mukhang nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Mabuti talaga. Mr. Cruz, hindi ako makapaniwala. Buti nakita kita. Ayos naman ako. Ikaw ba? Tanong ni Yeye. Umuwi ka pala ng Pilipinas. Dugtong ni Yeye. Nandito lang kami para magbakasyon. Matagal na rin akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Napadaan ako sa club nung huling punta ko rito. Wala ka naman daw roon dahil hindi ka talaga nagtagal roon. Mabuti na lang talaga at sumunod ka sa mahigit na bili ng tita Jinky mo. Wika ni Mr. Cruz. Ayon din naman po ang billing sa akin ni nanay. Anyway, Mr. Cruz, nga pala, sambit ni Yeye. Ano iyon? Ipakilala ko lang pala sa iyong pamilya ko. Tugon ni Yeye habang ipinakilala sina Dwight at Russell. Siya si Dwight at ito naman ang anak namin si Russell. Pagpapakilala ni Yeye sa kanyang mga kasama. Matutuwa si Mr. Cruz habang tinitingnan ang pamilya ni Yeye. Napakalayo na ng narating mo, Yeye. Parang dati, nakikita lang kita na tauhan pa sa maliit na grocery malapit lang sa club noon. Ngayon, may pamilya ka na at mukhang masaya. Sigurado akong proud na proud sa iyo si tita Jinky mo. Tagpasalamat si Yeye at nagkamustahan sila ng maikli. Kamusta ka na rin, Mr. Cruz? May bago ka ba ginagawa ngayon? Pinagkakaabalahan. Kamusta ang Australia? Oo nga, iba na rin ang buhay mula nang nag-migrate kami ng asawa ko sa Australia. Masaya naman kahit papaano, pero syempre,
Nakakamiss din kahit papaano ang Pilipinas. Kaya nga nandito kami ngayon at nagbabakasyon. Nagla-last minute grocery, pasalubong lang kami bago bumalik doon. Pasokan na rin kasi ng mga bata. Sagot ni Mr. Cruz. Ganun ba? Nako, ang saya naman. Sambit ni Yeye. Nagpatuloy pa sila sa sandaling pagkukwentuhan. Matapos magpaalam sina Mr. Cruz at Yeye sa isa't isa, nagpatuloy sila sa kanilang pamimili. Ngunit napansin ni Yeye na nag-iba biglang mood ni Dwight mula sa kotse hanggang sa kanilang pag-uwi. Pagdating sa bahay, pinatulog na ni Yeye si Russell at tinanong si Dwight kung anong problema. Dwight, may problema ba? Parang nag-ibang mood mo simula nang makasalubong natin si Mr. Cruz. Puno ng pag-aalalang tanong ni Yeye. Hindi agad sumagot si Dwight, ngunit halata sa kanyang mukha ang labis na pag-alala at pagkayamot. Dwight, sigurado ka bang okay ka lang? Sa wakas, nagsalita na rin si Dwight, puno ng hinanakit. Yeye, gusto ko lang malaman. Anak ko ba talaga si Russell? O naanakan ka lang ba sa club? Nabigla si Yeye sa kanyang narinig. Nanlaki ang mga mata at hindi lubusang makapaniwala na magagawa siyang tanungin ni Dwight ng ganon at biglaan. Dwight, saan nanggaling yan? Bakit mo yan naitanong? Ano bang... Bakit? Patal-utal niyang wika. Hindi ko alam, Yeye. Parang bumalik lahat ng mga sinabi ng mga magulang ko noon. Sabi nila na baka bayaran ka lang din talaga. At natulad din sa tita mo. Baka hindi ko naman talaga anak si Russell. Tugon ni Dwight, hindi makatingin ng diretso kay Yeye. Doon na bumagsak ang mga luha ni Yeye. Buong akala niya ay maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Dwight. Sa bagay nito palang marinig niyang sumbat mula rito. Dwight, talaga bang naniniwala ka sa mga sinasabi ng mga magulang mo noon? Nabayaran ako? Hanggang ngayon ba? Yan pa rin ang paniniwala mo? Hindi mo pa rin ako maghagawang ipaglaban? Hindi makapaniwala si Dwight. Nakayuko lamang siya. Halatang naguguluhan at nagsisisi sa kanyang mga nasabi. Hindi rin niya alam kung anong sumagi sa isip niya at iyon ang kanyang naibulalas. Dwight naman. Nanghinang wika ni Yeye. Yeye. Pagtawag pa ni Dwight. Nasaktan ng sobra si Yeye at lakas loob na nagsalita. Dwight, kung ganito ang tingin mo sa akin, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo ng landas. Hindi ko kayang mabuhay nang may duda ka sa akin at sa anak natin. Lumabas ng silid si Yeye, umiiyak. Naiwan si Dwight, puno ng pagsisisi at pag-aalala. Alam niyang nasaktan niya si Yeye ng labis at hindi niya alam kung paano pa maayos ang kanilang relasyon. Mahirap sa kanya na matanggap na ang mga salita ng kanyang mga magulang ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang kaisipan. Ilang araw nang hindi nag-uusap ng maayos si Yeye at Dwight. Si Yeye ay tahimik lamang na ginagawa ang kanyang mga responsibilidad sa bahay at kay Russell. Samantalang si Dwight ay pilit na sinusubukang maayos ang gusot sa kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang katahimikan, ramdam nilang bigat ng mga hindi nasasabing salita. Alam ni Yeye na magugulan na namang muli si Russell kung bigla-bigla naman silang aalis. Ayaw niyang madamay pa ang bata sa issue nilang dalawa ni Dwight. Kaya humanap na lamang siya ng tiyempo kung paano ipaiintindi sa anak ang kanilang sitwasyon. Isang gabi, habang tulog si Russell ay tagpa siya si Dwight na kausapin si Yeye ng masinsinan. Alam niyang hindi na dapat niya patagalin ang tensyon sa pagitan nila ni Yeye. Nakapag-isip-isip na rin naman siya. Mali ang kanyang nasabi. Anak niya si Russell at hindi niya na dapat pang pagdudahan si Yeye. Tilang tunay na pag-ibig ay hindi mapagduda at mahal na mahal naman talaga niya si Yeye. Pumunta siya sa kwartong tinutuluyan ni Yeye at mihinang kumatok. Yeye, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Dwight, puno ng pag-alala at pag-asa. Tumayo si Yeye at binuksan ang pinto. Ano pa bang gusto mong pag-usapan, Dwight? Nasabi mo ng lahat. Kung paalisin mo kami ni Russell, huwag kang mag-alala. Ginagawan ko na ng paraan iyon. Yeye. Panimula ni Dwight at halos wabasag na rin ang boses. Yeye, alam kong nasaktan kita. Hindi ko alam kung paano ako magsasorry sa lahat ng nasabi ko sa'yo. I was stupid. Hindi ko dapat sinabi yun. Hindi kita dapat pinagdudahan.
Nadala lang ako ng damdamin ko. Baka nagselos lang ako. Pero please, Yeye, hindi ko intensyon na saktan ka. Umiwas ng tingin si Yeye. Pinipigilan din niya ang sarili na maluha sa kanyang mga naririnig. I believe you, Yeye. Anak ko si Russell, walang duda. Kaya nandito ako ngayon at humihingi ng tawad sa iyo. Mali ako, oo. Pero isa lang ang gusto kong malaman mo. Mahal na mahal kita. At si Russell, mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayong dalawang buhay ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Sabi ni Dwight habang lumuluha. Dahil sa narinig, ay umiyak na rin si Yeye. Dwight, hindi ko alam kung paano natin aayusin to. Sobrang sakit ng sinabi mo sa akin. Paano mo nagawang pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo? Lumapit si Dwight kay Yeye at niyakap siya ng mahigpit. Yeye, sorry. Patawad sa lahat ng nasabi ko. Napatunayan mo na sa akin kung gaano mo kamahal ang anak natin. Kung gaano mo ako kamahal. Kung gaano ka ka-espesyal sa pamilya natin. Huwag mo sanang isipin na hindi kita mahal. Nasa isip ko lang ang mga sinabi ng mga magulang ko noon. Pero ngayon, alam ko na mali talaga sila. Alam ko na ikaw lang ang mahal ko. At ikaw lang ang ina ni Russell. Niyakap din ni Yeye si Dwight. Dwight, mahal na mahal din kita. Huwag mo sanang ulitin ang ganitong klaseng pagdududa. Gusto ko lang na maging masaya tayo. Kasama si Russell. Huwag mo na sana akong pagdudahan. I know, Yeye. At mahal na mahal din kita. Mahal na mahal. Wika pa ni Dwight bago hagkan ng labi ng babaeng kanyang pinakamamahal. Tuluyan na rin nagkaayos sina Yeye at Dwight. Nakaramdam sila ng kaginhawaan at pag-asa para sa kanilang pamilya. Ang kanilang relasyon ay naging mas matatag dahil sa pinagdaanan nilang pagsubok. Nilaman nilang mahalagang tiwala at pag-uunawaan sa isang relasyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging close sina Dwight at Yeye. Naglaan sila ng mas maraming oras para sa kanilang pamilya. Madalas silang magbanding sa pamamagitan ng pagluluto ng mga paboritong pagkain ni Russell, pagpunta sa mga amusement parks, at paggawa ng iba't ibang activities na magpapasaya sa kanilang anak. Isang araw, nagdesisyon si Dwight na surpresahin si Yeye at Russell ng isang beach trip. Nag-rent sila sa isang beach house at nag-enjoy sa araw sa paglalaro sa dagat at buhangin at sa kung ano-ano pang aktibidades na meron doon. Habang naglalaro si Russell sa tubig, masayang nag-uusap sina Dwight at Yeye sa ilalim ng isang malaking payong. Ang saya ng buhay natin ngayon, Dwight. Sobrang salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Sabi ni Yeye habang nakangiti sa kanya. Hinawakan naman ni Dwight ang kamay ni Yeye at saka ito hinalikan. Masaya ako na kasama kayo. Kayong nagbigay ng kulay sa buhay ko. Sagot ni Dwight habang hinahaplos ang buhok ni Yeye. Papa, Mama, tara na sa tubig. Tawag ni Russell habang kumakaway sa kanila. Tumayo sina Dwight at Yeye at sumama kay Russell sa paglalaro sa tubig. Habang nagtatampisaw sila, naramdaman nilang buo na ang kanilang pamilya. Wala nang duda o takot, tanging pagmamahal at saya lamang ang namayani. Nagkaroon din ng mga family picnic sa park, kung saan naglalaro sila ng frisbee at nagpipiknik sa ilalim ng mga puno. Madalas din silang magbanding sa pamamagitan ng pagpunta sa mga local events at fairs, kung saan nag-enjoy sila sa mga rides at iba't ibang laro. Nakikibahagi rin sila sa mga community events at nagiging aktibong miyembro ng kanilang komunidad. Tinuturuan nila si Russell na matutong tumulong at magbigay sa kapwa, bagay na parang dati lang ay napag-uusapan lamang nila. Isang gabi, habang nagpapahinga si Russell, nagkaroon ng isang espesyal na pag-uusap sina Dwight at Yeye sa kanilang veranda. Yeye, alam mo ba na pangarap ko talagang magpatuloy ang kasiyahan natin? Gusto ko mag-propose ng isa pang hakbang para sa ating pamilya. Sabi ni Dwight habang hawak ang kamay ni Yeye. Ano yun, Dwight? Tanong ni Yeye, puno ng kuryosidad. Gusto ko sana magpakasal tayo. Gusto ko maging legal
at formal ang pagiging pamilya natin. Ano sa tingin mo? Tanong ni Dwight, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Napaiyak si Yeye sa tuwa. Oo Dwight, gusto ko rin yan. Matagal ko nang pinapangarap na maging ganap tayong pamilya. Niyakap ni Dwight si Yeye ng mahigpit. Salamat Yeye, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita Dwight, at mahal na mahal natin si Russell. Sagot ni Yeye. Ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahalan at pag-asa. Naging masaya at buo ang kanilang pamilya. At alam nilang walang pagsubok ang hindi nila kayang lampasan basta't magkasama sila. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na bumabalik ang sparks sa pagitan ni Dwight at Yeye. Ang kanilang pagmamahalan ay mas nagiging matibay at ang kanilang pamilya ay nagiging mas buo. Ang kanilang kwento ay tila ba naging inspirasyon sa marami na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahalan at pag-asa ay magtatagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok, nahanap nila ang tunay na kaligayahan sa isa't isa. At sa bawat yakap, bawat halik, at bawat ngiti, naramdaman nilang sila ay pinagtagpo upang maging isang masayang pamilya, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.